Okay, ito yung pinaka runabout dito. So pagkakaliwa tayo papuntang Paracelis, yung pinuntahan natin dati. Then dito naman sa kanan papuntang Dagupan. At doon naman yung ating destinasyon, diretso tayo papuntang Mountain Province sa Bontoc. Meron ditong lumang tulay. Silipin natin. Ito pala yung pinakadaan dun sa mismong pinakaluma. Yan. So bukod dun sa tulay na bago na kung saan dinadaanan ito ng mga motorista, ito yung nagsilbing tulay dati at ngayon luma na preserve na lang nila na ganito at hindi na dinadaanan ng motorista. Dito sa mismong pinakalumang tulay, yan o, lawak ng ilog, ganda ng view. So pagkatapos natin puntahan yung lumang tulay, dumadaan na tayo ngayon sa tulay kung saan ito yung dinadaanan talaga ng mga motorista rito. Ito yung nagsasangang daan dito. Dito tayo sa kaliwa. Nagsisimula na ang kumulimlim ang panahon. So posible na unanin tayo sa biyahe nito. Mga nasa 3 oras pa yung biyahe natin hanggang marating natin ang Bontoc Mountain Province. May spot dito, Chico River. May tambayan din dito. Wow. So minadaanan tayo ditong dam dito sa parte ng Chico River. Ang lakas ng tubig. Grabe, nakakalula yung lawak ng ilog, yung pinaka Chico River. Okay din yung spot na to. Nakaka-relax din yung lugar na to dito pag napunta kayo. Daan kayo rito sa Chico River. At sa kasamang palad, inabutan tayo ng malakas na ulan dito po sa lungsod ng Tabuk, Kalinga. Huminto po kami, naghintay na tumila yung malakas na ulan, ngunit bigo tayo. Kailangan na nating umalis kahit na malakas yung ulan dahil malayo pa yung ating lalakbayin patungo po sa Bontoc Mountain Province. Walang hinto ang malakas na buhos ng ulan dito. At isa pa po sa delikado sa ating paglalakbay patungo po sa Bontoc ay dadaan nga po tayo sa mountain pass. So posible po na maka-encounter tayo ng landslide. Yan, sana maging safe yung aming paglalakbay at makarating tayo sa ating destinasyon. So ang gamit natin ngayon, itong ating DJI na action cam. Ito po pwede sa ulan. Kaso syempre mas maganda pa rin po yung kalidad o yung quality ng ating GoPro. Okay, let's go.
Tara. Sobrang lakas ng ulan. Kasama yan sa ginagawa nating paglalakbay. Rain or shine, let's go. Subukan nating makalayo dahil sa banda ron, nakikita ko na medyo maliwanag yung kalangitan. Posible na walang ulan doon. Meron ditong rock formation. Parang dumadaan sa half tunnel ng Halsema Highway. Pero nakakatakot dumaan dito, lalo kapag ganitong masama ang panahon. Ganda oh. Mahaba-haba din. Amazing. Eto, may bato na bumagsak ngayon dito. Sariwa pa. Galing dun oh. Grabe. Natakot itong biyahe natin na to. Napakadelikado nung ginagawa nating adventure ngayon dahil nga masama ang panahon. Asan dito pa tayo sa Mountain Pass. Yan ka po, may waterfalls pa yata dyan. Ayun oh, kita mo, ayun oh. Taas nito ah. Oo. Oy, may waterfalls ka po. Wow. Ayos ah. Ito yung waterfalls na mataas na nakikita natin sa malayuan. Dahil nga makapal yung mga puno, hindi natin nakikita yung pinakatuktok ng waterfalls. So panandalian po tayong huminto rito dahil nga po may kalakasan ng ulan. Nakakita tayo dito ng tindahan na nagbebenta ng kape. So kung makikita ninyo sa likod natin, may nakasulat, Bagong Bayan Biggest Coffee Kettle. So itong lugar ang hintuan natin, legit na marami nagtitinda ng kape dito. So dahil tayo ay coffee lover at dahil nga masama ang panahon, malamig, magpapainit muna tayo dito. So ito yung pangalan ng tindahan nila dito, Magalaya Mountain Specialty Coffee. So tingnan natin yung mga kape nila dito. So ito yung Kalinga Robusta na drip coffee na binibenta nila sa halagang 200 pesos. At ito naman yung ground coffee ng Kalinga Premium Coffee. So depende sa inyo kung ano yung gusto nyo bilhin. Kung gusto nyo yung drip at kung gusto nyo naman yung ground coffee nila. Arabica ground coffee, Arabica drip, 300 pesos nyo din mabibili dito. May special din na kape na binibenta rito. At ito po yung dumi ng musang o yung musang Sibet Luwak. Ito po yung produkto nila, Kalinga Musang Coffee. At ito po ay mabibili ninyo sa halagang 1,200 pesos. At kung gusto niyo naman po yung drip coffee ng Musang ay ito, 1,200 nyo din pong mabibili. So ito pong mga coffee beans na nakikita natin, ito po yung fresh na dumi ng Musang na ginagawa nilang kape. Yan, pinakita sa atin ni nanay. Kapo, pakita mo. Yan. Masasabi natin na medyo may kamahalan ang presyo ng Musang Coffee dahil nga po sa proseso na ginagawa para lang makagawa ng kape sa pamamagitan nga po ng dumi ng musang. Ngayon, ano pong klaseng kape ito, Nay? Robusta. So, ito yung Robusta nila dito. Grabe, napakasarap. Sobrang sarap na kape. Sulit yung paghinto natin dito. Napakasarap uminom ng kape habang umaambon at malamig ang panahon. Wala pa rin hinto ang pagbuhos ng ulan sa ginagawa nating adventure dito sa Kalinga, Bontoc Road. Siguro maghanap na tayo ng bahay dito na pwede nating tuluyan. Dito muna siguro tayo magpapalipas ng magdamag. Sana bukas bigyan tayo ng magandang panahon para mas maibahagi namin sa inyo yung ganda ng kalsada na dinadaanan natin mula rito sa probinsya ng Kalinga hanggang marating natin ang Bontoc.
Time check, 5:15 PM. At nagsisimula ng balutin ng makapal na fog yung kalsada na dinadaanan natin. At mas nagpapahirap sa ginagawa nating biyahe. Kanina pa kami naghahanap ni Kapo ng matutuluyan. Wala kaming makita rito. Ito, may mga bahay na dito. Restaurant. Baka pwede na tayong makituloy dito. Kahit sa ano lang, magdamag lang. Tapos bukas ng umaga, alis na rin tayo. Kuya, pwede makatuloy? Dito lang po ako siguro mag-overnight, no? Sa inyo. Saan po pwede mag-park? Sige. Salamat po. Yun, sa wakas, sa ilang oras na pagmumotor namin ni Kapo, talagang nahirapan kami maghanap ng tutuluyan dito. So dito sa bahay ng Pasil tayo nakakita. Restaurant, nakiusap tayo dun sa may-ari kung pwede tayong mag-stay. So yan, pinayagan naman tayo. Okay, so dito na tayo matutulog. Then kinabukasan, tutuloy natin yung adventure natin dito. Ito po yung mga pagkain na pwede nyo mabili dito sa Rasakudi Resto Bar. Itong pansit patil na kagaya nung kinain natin kanina dun sa Tabuk City. At meron din silang Bicol Express. Isa pa sa maganda rito sa Rasakudi Resto Bar ay meron silang free coffee. Kape ang isa sa the best dito sa Kalinga. At ngayon po ay binalikan natin yung mga kalsada o yung mga tanawin na ating dinaanan kahapon. Dahil nga po hindi natin naipakita sa inyo dahil nga po napakasama ng panahon. At ngayon po ay alas 8 ng umaga, maganda ang panahon. Sana nga po ay tuloy-tuloy ito hanggang sa marating po natin ang Bontoc Mountain Province. So tara, simulan na natin ang ating panibagong adventure dito po sa Kalinga, Bontoc Road. Ito yung bundok na bato na dinaanan natin kahapon nung kasagsagan ng ulan. Nakakilabot. Tadaan kayo sa ganito, napakadelikado na ito. Lalo kapag lumindol. Ito, mayroong bato na bumagsak kahapon dito. Dadaanan nyo tong mistulang arko na tunnel, oh. Pinutas nila itong bundok na bato para magkaroon lang ng daan. Galing. Meron ditong rice terraces, oh. Wow. At kasalukuyan na nagtatanim sila dito. At syempre, pag sinabing Cordillera, kilala yan sa pagkakaroon ng maraming rice terraces ang bawat bayan o probinsya na sakop nito. Gagaw Elementary School, Western Tabuk District 2. Ito yung barangay ng Gagaw. Ang kagandahan, may mga tindahan na kayong pwedeng stopan dito kapag gusto nyo magpahinga, uminom ng tubig o magmerienda. Ito, may ginagawa pang kalsada rito. At ang daming mga baka rito, oh. Nasa gilid lang ng kalsada. Save and protect the Chico River. Ito yung tulay dito na dadaanan natin. Ang ganda ng pagkakagawa, oh. Ang taas.
Lakas ng agos ng Chico River, oh. Ang ganda ng pwesto ng tulay dahil nga napapalibutan ng nagtatayugan ng mga kabundukan dito sa Cordillera. Nakakamangha talaga yung mga infrastruktura na nagagawa nila dito, yung mga ganitong klaseng tulay. Meron pa po tayong dadaanan dito na isang tunnel. Ito na yata yun. Okay, ito na nga yun. Gesang Tunnel. Ayan, oh. Kagaya ng tunnel na dinaanan natin kanina, mistulang arko yung papasukan nyo dito. At nakaka-amaze kung paano nila nagawa yung ganito na butasin yung bato na kabundukan para magkaroon lang ng daan. Wow. Napakalupit ng gumawa niyan. Iba't ibang klaseng tunnel na bato ang madadaanan nyo dito. Merong half tunnel at dalawa na yung buong tunnel na nadaanan natin. Ito po yung mga baka na dapat yung pag-ingatan kapag kayo ay dadaan dito sa Kalinga Bontoc Road. Ayan, oh. Kumbaga sa syudad, dinadaanan natin, iniingatan natin yung biglang tawid ng aso. Dito po, baka naman, dahil talaga nagkalat yung baka dito, especially po sa gabi. Dito sa mga blind spot o yung mga kurbada, dyan sila pumipwesto. Nasa gitna sila, natutulog. Kaya po maging alerto tayo kapag tayo ay madadaan dito ng gabi na sa kalsada na to. Welcome to Purok View Deck. Uy, may view deck dito. Ayos, ah. Teka, tiyempo lang tayo. Ayan. Ayun. Meron ditong view deck na pwede nyo hintuan. Yan, makikita ninyo. Pwede kayong maupo, mamahinga habang nasa biyahe. At may enjoy ninyo yung magandang tanawin dito. Tara, punta tayo dun sa loob. Breathtaking view yung makikita nyo rito. Malawak na rice terraces. At yung mga natatayugan ng mga kabundukan dito sa Cordillera. Ang nakakalungkot lang, itong magandang spot na to dito ay naabuso na ng mga pumupunta rito at kung ano-anong klaseng vandalism yung mababasa nyo dito. Sayang. Sana maayos ito. Sayang yung ganda nung tanawin. Wow. Ito yung dahilan kung bakit tayo pabalik-balik dito sa rehiyon ng Cordillera. Hindi pong nagmumotor ka pa lang, nandito ka pa lang sa kalsada. Yung ganitong napaka-epic na tanawin na yung makikita mo. Kaya naman talagang babalik at babalik ka dito sa rehiyon ng Cordillera. Kapo, tignan mo yung mga bahay dito, napakasimple lang, oh. Oo. Yun yung makikita mo mga klase ng bahay dito sa rehiyon ng Cordillera. At ang kagandahan dito, tingnan nyo, gigising ka sa umaga, tas ganito kagandang tanawin yung makikita mo. Ang sarap mamuhay dito.
Tapos yung mga transportasyon na nakikita natin dito, yan, pangkaraniwan, mga tuk-tuk. And meron din silang mga jeep, yung mga matataas na jeep. Tapos makikita mo yung mga locals dito nakasakay sa taas ng jeep. Ang lamig dito, hindi nyo na kailangan ng aircon o kahit electric fan. Okay, dito na tayo sa Barangay Mabilong, sa bayan po ng Lubuagan, Kalinga. Kaya nakakita na tayo dito ng maraming kabahayan. Wow. Meron ulit kalsada rito na nag-landslide. Yan. So hindi ito pinadadaanan sa mga motorista. May harang. At tingnan nyo naman yung tanawin. Kaya masasabi ko na ang mga mountain pass dito sa rehiyon ng Cordillera ay dangerously beautiful talaga. Dito tayo dadaan sa rough road. Delikado dito. Ay. Meron tayong mga kasalubong na malaking truck. Tabi tayo sa gilid. Alright. May dumadaloy na tubig dito, waterfalls. Yeah. Sobrang tarik na ng mga kurbada na dinadaanan natin, kaya bumubusin na tayo dahil mga blind spot na to. Yan, kagaya nito. Hindi mo na nakikita yung kasalubong mo dahil sobrang sigo ng kurbada. 12:30 na ng tanghali at nakikita ko sa bahagi na yun ang lakas ng ulan. Mukhang aabutan ulit tayo ng malakas na ulan dito sa Kalinga Bontoc Road. Nagsimula na namang bumuhos yung ulan kanina, kaya ang resulta ito, maputik yung daan. At ngayon rough road ulit yung dinadaanan natin dito. Andito na po tayo ngayon sa bayan po ng Tinglayan, Kalinga. At kasalukuyan na inuulan pa rin tayo. Madami po kayong madadaan na ganito, mga bato sa gilid ng kalsada, dahil patuloy po ang pagpapaganda o pagpapaayos ng kalsada rito. Nature. Ito yung dahilan kung bakit tayo nagra-rides yung nakikita yung mga ganitong kagagandang kalikasan. Wow. Berdeng-berde. Dito sa Tinglayan, Kalinga, meron silang tinatawag na Sleeping Beauty Mountain. So hindi ko lang alam kung saan yung eksaktong lugar dito sa bayan ng Tinglayan natin makikita yung bundok na yon. So tatry nating hanapin at sana hindi siya natatakpan ng makapal na ulap. Grabe, napaka-epic nung lugar na to. Warning, accident prone area, sharp curve.
Ito na yung mga dadaanan natin dito na talagang sharp yung mga kurbada. Ay, oo nga, bilog. Ingat po tayo dito pag dadaan tayo. Malilim dito. Lamig. Wow. Nababalutan ng mga puno. Simula doon sa sign na nabasa natin na sharp curve, yan, tuloy-tuloy na yung mga ganitong klaseng kurbada na dadaanan nyo dito. Gaya nito, pababa na matarik, ano, tapos sobrang kurbada. Mas okay yung rice terraces dito kasi may mga pananim na palay, berdeng berde. Doon sa nakita natin kanina, kasalukuyan pa lang sila nagtatanim ng palay sa rice terraces nila. Yung makikita mo yung ganito kataas na kabundukan, tapos yung mga bundok na to makikita natin may mga waterfalls. Sagana sa waterfalls yung lugar na to. Caution, check brake, sinking road 20 meters ahead. So simula dito 20 meters ahead ay meron tayong dadaanan na sinking road dito. Ito yung lumulubog na daan dito. So makikita natin na rough road. Yeah. Matarik. Yeah. Uy. May mga batong malalaki na dapat nating iwasan. Medyo mahirapan pa yung mga sasakyan na mabababa. Yan, ito yung sinking road. Makikita natin na itong kalsada mas mataas dito sa kalsada na to. Yan, ito pa yung lumubog na kalsada rito. Makikita natin na ang laki na ng pagitan. Ang layo na ng agwat. May kadulasan din yung kalsada dahil dinadalo yan ng bukal na tubig. Makikita mo yung mga lumot doon sa gilid ng barrier, kampal. Mas marami yung bukal na tubig na dumadaloy dito. Hop, may sasakyan. Welcome to Barangay Bangad Sentro. Yan, nandito na tayo sa Barangay Bangad. At kung makikita natin, meron silang maliit na simbahan doon, no? Bangad Peacemaker Presbyterian Church. Kasi ito yung eskwelahan dito, Bangad Sentro Elementary School. Hello po. Ang ganda ng pwesto ng eskwelahan nila, no? Makikita mo yung ganito kagandang tanawin dito. Hello, sir. Palit ng palit yung dinadaanan natin, ah. Kopya, mani popcorn. Kasya lang to sa isang sasakyan.
Yun, okay na. Maluwag na ulit dito. Okay, you are now entering Tinglayan Town proper. Okay, so andito na tayo sa Tinglayan Town proper. So sabi nila dito daw makikita yung Sleeping Beauty Mountain. Sana mahanap natin or madaanan yung pinaka view deck. Try natin magtanong. Kuya, magandang hapon. Pwede mo magtanong? Tanong ko lang po, saan dito yung yung Sleeping Beauty Mountain? Sa bandang dulo pa po. Sige, salamat ha. So sabi nung local na nakausap natin, dun daw sa banda pa ron. Okay. So dito sa Sleeping Beauty Inn and Restaurant, ito yung bundok na sinasabi nila na Sleeping Beauty Mountain. Dahil mistulang babae na nakahiga yung makikita nyo dito. So andito lang yun. Ito yung pinaka town proper dito sa Tinglayan, no? Marami na din pwedeng hintuan dito para magpahinga, kumain. Malapit na tayong dumaan kay Apo Wangud, yung mismong pinakakanto namin nakasulat na welcome to Buskalan, Apo Wangud. Madadaanan natin yun. Meron ulit tayong dadaanan dito na mabato, tapos maliit na daan. Tapos bangin na to. Dami mga bato sa gilid. Yeah. Yan o. Oh. Yeah. Tabunan na yung gilid ng kalsada nung mga batong nagbagsakan. Welcome to Barangay Basaw. Barangay Basaw na to. Biglang may makasalubong tayo. Dahil buhangin sa gitna. Tubig, malumot yung kalsada, madulas. Op. May ginagawa ulit na kalsada rito. Dahil sa malimit na pagguho ng lupa dito sa gilid ng kalsada, kaya marami tayong dinadaanan dito na ganyan, mga roadwork. May ginagawa dito. Prepare to stop. Nilalagyan ng net dahil nahuhulog yung mga bato. Waterfalls. Ayan o. Gilid lang ng kalsada o. Tapos dito sa waterfalls merong view deck. Ito na yata yung Sleeping Beauty view deck dito sa Basaw, Tinglayan, Kalinga. Okay. Ito na nga yun. So dito tanaw na yung sinasabi nila na misulang babae na nakahiga. Ayun o. Kitang-kita pala dito sa lugar na to. So ito yung Sleeping Beauty view deck. So hinto muna tayo dito.
At sa wakas, narating na rin natin itong Sleeping Beauty View Deck dito sa Basaw, Tinglayan, Kalinga. At ito yung tanawin na makikita nyo rito. Yan. So mula dito sa lugar kung nasaan tayo, pag tiningnan natin yung kabundukan dito, ay mistulangan na babae na nakahiga. Kaya po ito ay tinawag na Sleeping Beauty Mountain. So kung kayo po ay dadaan din sa kalsada na to, maaari nyo din po itong makita, itong view deck na to, at mag-stay, magpahinga kung kayo po ay makaramdam ng pagod, dahil ma-enjoy nyo po yung tanawin dito. At kung gusto nyo naman kumain, yan, merong tindahan dito na pwede nyong bilan ng merienda. So yung mga inumin nila dito na binebenta, yung mga soft drinks, dito po nila nilalagay sa may balde. At yung bukal na tubig na malamig, ito po yung nagsisilbing ref nila dito. Talagang malamig yung tubig at kaya niyang magpalamig ng mga ganitong klaseng inumin. Mga soft drinks, yan. At sabi rin ng mga locals dito na pwede ring inumin yung tubig na to. Wow, ang sarap ng bukal na tubig dito. Refreshing. So ito yung kape ng Kalinga na simula pa lang ng adventure natin, iniinom na natin. At hanggang ngayon, nandito tayo sa Sleeping Beauty View Deck. Habang pinagmamasdan yung magandang tanawin dito, humihigop tayo ng mainit na kape ito sa Kalinga. The best talaga. Wala lang po kayo mabibili dito na kanin at ulam, pero itong itlog, nilagang itlog, makakabili kayo dito. Pagkatapos nating dumaan, magpahinga at kumain doon sa may Sleeping Beauty View Deck, patuloy na tayo sa ating paglalakbay patungo po sa ating pupuntahan sa Bontoc Mountain Province. Time check 4:20 PM, mga isang oras pa mararating na natin ang ating destinasyon. Wow! Higandeng kabundukan. Amazing. Yung mga ganitong oras papahapon, tapos ganito kalamig yung klima na dinadaanan natin dito, talaga namang napakasarap mag rides dito. Ito yung maliit na tulay na dadaanan natin, no? Kung kayo ay pupunta kay Apo Wangod, yan, dadaan din kayo dito. Nung time na tayo ay dumaan dito, punong-puno ng tubig to. Ngayon medyo okay. Dito lang sa gilid medyo basa. Pero kumpara dun sa dati, dito sa part na to talagang malalim yung tubig. Warning, landslide prone area. Wow! Nakita ko ulit yung waterfalls. Wow! Dito po sa tulay na dadaanan ninyo, yan, mataas na waterfalls ang makikita ninyo. At sa harap ng waterfalls, makikita nyo naman itong rice terraces dito sa ating layan. Dito sa pwesto na to, sulit ang paghinto ninyo. Bukod sa waterfalls na makikita ninyo, mataas na kabundukan, tapos sa baba makikita ninyo yung malawak na rice terraces. Sulit na sulit ang stopover nyo dito para magpa-picture, dahil ma-enjoy ninyo yung ganda ng nature dito.
Ito yung area dito na sinasabi nga nila na prone sa landslide. Ang maganda, gaya ng mga bundok na nakita natin, nilagyan nila ng net para maiwasan yung paglaglag ng mga bato sa kalsada. Dito po sa gilid ng kalsada, makikita natin yung mga kulungan ng baboy. Yan, marami tayong makikita rito ng ganyan sa ating layan. Yan, may baboy sa loob. Yon, welcome Wangud, Buskalan Tattoo Village. Yan. Ito yung signage na makikita nyo kapag kayo ay pupunta kay Apo Wangud. So dito sa kanto na yan, akit kayo pataas. Mula rito siguro baka more or less 20 minutes po yung biyahe ninyo at mararating nyo na yung mismong Buskalan. Tapos may trekking kayong gagawin. At tayo ay pupunta na ang Bontoc Mountain Province. So dadaanan lang natin itong pinaka-signage ni Apo Wangud. So nung nakaraang December, ito yung tattoo natin kay Apo Wangud. Yan, yung 3 dots. So magkakaroon din kayong ganyan kapag kayo ay pumunta kay Apo Wangud. Yan. Nagkalat yung mga durug-durug na bato dito. Galing dito sa kulay itim na bundok sa gilid ng kalsada. Dito sa part na to, mas marami kayong makikitang bangin. Yan, kagaya nito. Itong pinakaharang sa gilid, putol na dahil nag-landslide din sa bahagi ng kalsadang to. Kaya ang ginawa nila, tinabunan nila ng mga bato at buhangin yung gilid para maiwasan ng mga motorista na dadaan dito. Kung mapapansin ninyo yung pinakababa, napakalalim na bangin ito. Kaya sana walang madisgrasya dito, especially kapag masama ang panahon. Wow! Nature! Ang ganda ng Cordillera! Grabe! Spectacular! Marvelous! Woohoo! Amazing Cordillera! Grabe, wala ibang bansa yung datingan. Nung lugar na to, grabe. Napakatahig ng kabundukan na to. Taas punong-puno ng pine trees doon sa taas. Napahinto ako sa bahagi ng kalsadang to dahil talaga namang nag-enjoy ako sa ganda ng tanawin dito. Habang papalapit tayo ng papalapit sa ating destinasyon, mas magagandang mga rice terraces yung madadaanan nyo dito. Yung kombinasyon ng matataas na bundok, tapos makikita natin yung magandang ragasan ng tubig sa ilog. Welcome to Mountain Province. Yan. Welcome to Sandanga Mountain Province. Okay. Andito na tayo sa Sandanga Mountain Province. Alright, let's go. Mountain Province na tayo. Alas 5 na ng hapon at nagsisimula na ulit tumambon. Andito na tayo sa Mountain Province at ilang minuto na lang mararating na natin ang Bontoc Mountain Province. Nabutan na tayo ng malakas na ulan at ito yung nakakatakot dito. Yung mga bundok na bato, nakita nyo yung mga nalaglag na gabahay halos na mga bato. Dinadaanan natin ngayon papuntang Bontoc. Ay, grabe ito, sariwa lang tong landslide na to.
Sa kabila nga ng saya natin kanina habang binabaybay natin yung kalsada, dahil sa ganda ng tanawin na nakikita natin. So, gaya ng mga sinasabi natin sa tuwing dadaan tayo sa mountain pass, kapag masama ang panahon, ito yung nakakatakot dahil nga nahuhulog yung mga bato, yung mga lupa sa bundok. Ano yan, Kapo? Tingnan mo, may nagbagsak ko. Ang dami. Grabe, nakakatakot. Ito pa, kung pagkatapos ng bato, ito mga Buhangin, buhangin. na may mga kasamang bato. Oo. May kasalubong ka, baka mabasa mo, lalay lang ha. Ito, nasa gitna ko. Yan. Huminto naman si kuya. Sumunod ka ba? Ato ako sa likod. Sige, sige, alalay lang. Malalim ba? Hindi. Medyo lubog na yung yung kalahati ng gulong. Sige, Pero sige. kaya naman. Sige, sige, sige. Safe, safe, safe. Okay, okay. Tapos, nagsisimula na magpag, oh. Yan, dahil nga huminto na yung ulan, ang kapalit naman yan, makapal na fog. Lalong lumalamig tuloy. Napakalamig. Sa sobrang taas natin, kapantay natin yung mga ulap na to at kitang-kita natin kung paano gumagalaw at kung paano unti-unting binabalot ng ulap yung kabundukan. Okay, dito na tayo sa Bontoc Mountain Province. Yan, meron tayong dadaanan dito na isang maliit na lubak na daan. Bangin yung ilalim. Sa pagkakamali mo lang, madulas ka, hulog ka sa bangin. Ito yung mga bato na dadaanan nyo dito, mga buntok na bato. Kaya kung makakasalubong kayo dito ng sasakyan, di gayan lang dahil isang sasakyan lang yung pwede magkasya dito. Hanggang ngayon, binabayo pa rin tayo ng malakas na ulan dito sa Bontoc Mountain Province. Okay, sa wakas, 6:30 PM, narating natin ang town proper ng Bontoc. Ayan, dito na tayo mag-overnight. Hahanap tayo ng pag-istay natin dito para sa ating panibagong motorcycle adventure bukas. Okay, sa wakas at ligtas tayo nakarating dito sa Bontoc Mountain Province. Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Pagkatapos po natin pasyalan ang kalsadahan ng Tabuk hanggang Bontoc, ngayon po ay andito na tayo sa Pinukpok. Panibagong araw, panibagong pakikipagsapalaran at panibagong pagtuklas sa natatanging ganda ng rehiyon ng Cordillera. Tara, let's go, biyahe na tayo. Meron tayong dadaanan dito na putikan. Dahil kagabi, napakalakas ng ulan dito sa Pinukpok, Kalinga. At mukhang may ginagawa dito. Gumuho yung kalsada. Dahil nga nag-landslide. Ayun o, ginagawa. Naku, madalas to, Kapo. Ingat ha. Dahan-dahan lang tayo dito at yung putik madulas. May halong tubig. Paano to, Kapo? Kakaiba yung putik na yan. Ayun o. Alam mo yung labsak? Oo, sumasayaw nga yung puwit ng gulong natin eh. Okay. Ito pa yung putik na dadaanan natin dito. Sadyang may kadulasan talaga. Dulas, ha? Oo, ayan o. Ayun, oh. Ay, putik yan. Madulas ako. Ay, Ayan. putik yan. Ayun, ayun. Ingat, ingat. Ayun, ayun. Naramdam ko. Oo. Kailangan makapalang gulong ninyo pagka ganito yung mga kondisyon ng kalsada na dadaanan natin. Sa aming mga manlalakbay, bago tayo magsimula, lalo na kung malayo yung pupuntahan natin, sinisigurado namin na kondisyon yung mga gulong namin. Kaya maraming salamat sa Mitas Tire dahil patuloy tayong sinusuportahan sa ating ginagawang paglalakbay dito man sa Luzon o sa Visayas. Kasama natin ang Mitas Tire. Tapos, dito tayo sa kanan. Naliliko tayo. Okay. Ito daw yung isang way pa papunta ng Apayao. Yan, naka-waste lang kami ni Gapo. Sa bawat biyahe na ginagawa natin, hindi natin kabisado yung lugar. Kaya namasa lang tayo sa Google Maps at Waze. Matarik to, ah. Itong dinadaanan natin, ito yung alternative route na pwede nyo daanan patungo po ng Apayao kapag nandito na kayo sa
Pinokpok, Kalinga. Dahil dun po sa kabilang daan na dapat po nating daanan papuntang Apayao, ay marami pong ginagawa ngayon doon. Nagdidrill sila ng bundok, lalagay ng mga net. At sabi nung mga locals na nakausap natin, itong way na dinadaanan natin o yung ruta na ito yung mas maganda. Mas ma-appreciate natin yung ganda ng kalikasan dito. Kakaiba din ang tanawin dito. Berding-berding kapaligiran din ang makikita nyo rito. Wow. Totoo nga yung sinabi ng mga locals na nakausap natin na mas okay dumaan dito. Yan yung mga mais na pananim na makikita nyo rito sa gilid ng kalsada. Bukod sa malawak na taniman ng mga mais, yan, kaliwat kanan din ang dadaanan yung taniman ng mga saging dito. Saging na saba. Parang Paracelis Mountain Province din yung lugar na to. Ito na yung mga paahon na kalsada na dadaanan natin. Ito na yung simula. Matatarik na paahon, tapos mga siko na zigzag. Ahon ulit. Kung sa Bulacan, nakikita ko na ang binibilad doon yung palay. Dito naman ang binibilad, mais. Yan o, napakaraming mais ang makikita nyo sa gilid ng kalsada. Ang ganda nung nakikita natin yung iba't ibang probinsya, kung ano yung mga kinabubuhay nila. Yan o, ang dami. Narating na natin ang probinsya ng Apayao at patungo po tayo sa bayan naman ng Luna, dahil andun po yung mga tourist spot na gusto po naming puntahan ni Kapo. So isa po sa pupuntahan natin doon, itong Dupag Rock Formation. Pupuntahan din natin itong Lusok Cave and Underground River. And then tingnan pa natin kung ano pa yung mga pwede nating bisitahin dito sa probinsya ng Apayao. Babagalan nyo lang yung pagmumotor ninyo at appreciate yung ganda ng nature dito. Ganda ng ruta na to, Kapo. Oo. Kakaiba din ang ganda rito sa probinsya ng Apayao. More on sharp curve yung dadaanan natin dito pag kayo ay pupunta ng Luna, Apayao. Ito, mag-ingat lang tayo kasi meron din mga buhangin sa mga kurbada. Oh. Tulong-tulong natin ang kurbadahan, Kapo. Oo. Sarap. Madalang din yung mga motorista na makakasulubong nyo dito. Kalampog Bridge. Sarap maligo dito. So chinek natin kung nasaan na tayo base dito sa Google Maps. Ito yung pinakaulo ng mapa ng Pilipinas. Andito tayo sa North Luzon, sa bandang itaas, sa gitna. Yan o, kung nakikita ninyo sa video natin. At itong kalsada na dinadaanan natin ngayon, ito yung Conner Cabugao Road. Kahit na tayo ay medyo nahihirapang hanapin yung ruta, buti kahit pa paano may signal dito, nakakapag-search tayo kung nasaan na tayo. At tingnan nyo naman ang tanawin dito. Okay, base dito sa maps natin,
2 hours and 11 minutes marating natin ang bayan ng Luna. Sana huwag tayong abutan ng ulan dahil nakikita ko sa banda ron kumukulimlim na yung kalangitan. At dito nga po sa rehiyon ng Cordillera, wala po nung naglalakbay tayo, tuwing hapon po talaga umuulan. Dumadaan na ulit tayo sa Mountain Pass dito po sa bayan ng Coner, Apayao. Dito sa kanan natin merong malawak na ilog. Ito yung tulay na nakita ko nung nagpapalipad kami ng drone. Maganda rin yung tanawin dito. Madadaanan nyo rin to pag pupunta kayo ng Luna, Apayao. Oh. Andito na po tayo sa pinaka town proper ng bayan po ng Coner, Apayao. Ito yung mga kurbada na pagdaan mo, yan, bubungad yung magandang tanawin. Wow. Basta yung mga ganitong kalsada na mataas tas papaligo, ang karaniwan kapag dumadaan tayo sa mga mabubundok na mga lugar, ganyan, kurbada, taas bungad, nature. Nasaan na ba tayo? Ito, may sign. Welcome Municipality of Cabugao. Okay. Andito na tayo sa bayan ng Cabugao, Apayao. Ito kapo, tingnan mo yung kurbada to. Tulis. Ang karaniwan na yan dito sa rehiyon ng Cordillera, gaya ng mga unang ruta na dinaanan natin. Pag sinabing Cordillera, dumaan tayo sa mga ganitong mountain pass, expected na natin yung ganitong kalsadahan na dadaanan natin. Bukod sa ma-enjoy natin yung magagandang tanawin kagaya nito, itong mga kurbada na talagang nagbibigay ng nakaka-challenge na pagmamotor. Mag-enjoy kayo dito. Malabitukang manok yung daan dito. Bilog na bilog, oh. Yung downhill na kurbada. Op. Ito pong mga dinadaanan natin na malulupit na mga zigzag. Ito po ay sakop ng bayan ng Cabugao, dito po sa probinsya ng Apayao. Yan, dadaanan nyo din po yan kapag kayo ay pupunta sa Luna, Apayao. Ang dami talagang mais na binibila dito sa kalsada. Tanungan natin yung mga lokal dito kung saan nila ginagamit. Hello po sir, magandang hapon po. Pwede po magtanong, saan po ba ginagamit yung mga binibilad na mais? Pinibenta sa Tugigraw yan eh. Gagamitin po para sa? Para sa feed. Sa feeds. Sige, tay, salamat po ah. So yung pala yun, kaya nila binibilad yung mais. Ito daw po ay binebenta sa Tugigraw para daw po gawing feeds. So dito pala sa Apayao o kahit saang bahagi man ng Cordillera na mayroon taniman ng mga mais, isa sa mga kabuhayan nila dito yung nagbibilad sila ng mais para nga ibenta sa Tugigraw at gawing feeds. Galing. Kasalukuyan nilang hinahalo-halo yung mais. Kumbaga parang nililipat-lipat na lang ng pwesto para mas mabilad ng maayos. Para din yatang palay ito na kapag maganda ang tuyo ng palay, mas naibebenta na lang ng mahal. So ang kagandahan sa mga lugar na pinupuntahan natin sa probinsya, marami tayong nadidiscover. Hindi lang yung magagandang tanawin ang nakikita natin, yung mga kondisyon ng mga kalsadahan, yung mga tourist spot, pati yung mga pangunahin nilang kinabubuhay sa bawat probinsya o bayan na ating nabibisita.
Kabugaw diretso, Putol kanan. Dito tayo sa kanan, papuntang Luna, Apayao. Uphill, ahon. Ahon na dito, matinding ahon na to. Mas mataas yung ahonin dito. Ramdam na ramdam mo yung taas ng lugar. Tapos kurbada rin. Wow. Woo! Taas na ito, kapo. Wow! Ahon! Kawawa si ADB. Taas! Yung kalsada na dinadaanan natin patungo po doon sa bayan ng Luna, ano mo parang roller coaster ang datingan. Taas, baba, matarik. Yung tipong kakaligo mo lang, liliko ka na naman ulit. Yung itsura ng kalsada na dinadaanan natin, yung taas niya, parang yung minotor natin nung tayo ay nagpunta sa Eagle Statue, doon po sa may Barlig Mountain Province. Ang taas na ito. Sa aming mga riders bilang maglalakbay, yung mga pinupuntahan natin ng mga lugar, yan yung mga gustong gusto namin na dinadaanan. Yung mga ganitong magagandang mga kalsada, yung mga scenic view na makikita ninyo habang kayo ay nagbumotor. Ito yung talagang hinahanap-hanap namin na mga lugar. Kaya kahit napakalayo ay pinupuntahan natin. At syempre para masilip nyo din yung mga sumusubaybay sa ginagawa nating mga motorcycle adventure, para namumulat din kayo kung gaano ba kaganda talaga ang bansa natin. Lalo na kung tayo ay nasanay sa lugar natin, sa probinsya natin na matraffic, malubak ang kalsada. Kapag nakaka-experience kayo ng mga ganitong klaseng daan, yung saya talagang hindi mo maikukubli kapag binabaybay nyo na yung ganitong mga nakakamangang kalsada na kurbada, at yung tanawin niya talaga yung masarap sa mata. Ilang kilometro na yung ating minumotor simula Bulacan. Nung nag-start tayo magmotor, nasa 840 kilometers na yung ating tinatakbo mula Bulacan, Nueva Vizcaya, dumaan tayo ng Isabela, and then yung biyahe natin na mula Tabuk hanggang sa Bontoc Mountain Province. Sasabi ko na sulit yung ginagawa nating rides. Kaya po kahit nasa biyahe pa lang tayo patungo po sa ating destinasyon, ay pinipilit ko po na iparamdam sa inyo na para ko po kayong kasama sa ating ginagawang pagdiskubre sa ganda ng ating bansa. Sa haba ng biyahe natin, nakaramdam na kami ng pagod at gutom. Nahirapan man kaming makahanap ng pwedeng kainan at magpahinga panandalian. Buti na lang may tindahan kaming nakita at pinagluto kami ng pansit canton, pritong itlog at kanin. At ang kagandahan sa tindahang ito ay may libre silang brewed coffee sa bawat biyahero na mapapadaan dito. Sa mga liblib na probinsya na ating napupuntahan,
hindi lang magagandang lugar ang ating nasasaksihan, kundi ang mabubuting kalooban ng mga locals na ating nakakasalamuha. Maani ng saging. Yan, sariwan-sariwa, oh. Kuya, saan nyo po dadalhin yan? Sa Vigan po. Sa Vigan. So mula dito sa Apayao, i-deliver nila yan papunta ng Vigan. So mula rito siguro magbabiyahe pa kayo, kuya, ng mga ilang oras? 7 oras. 7 oras na biyahe. At mararating na nila ang Vigan para i-deliver. Oh, daming saging, oh. Hindi lang mais yung produkto nila dito sa Apayao, kundi saging din. Marami tayong nadaanan ng mga taniman ng saging sa kalsada pa lang. At yan, sakto nakita natin dito, i-deliver nila. Okay, pagkatapos natin kumain doon sa tindahan, eto na yung ulan. Kasama lagi sa ating biyaheng ginagawa dito sa Cordillera. Simula pa lang nung tayo ay nag-umpisa. At yun, handa na tayo. Nagsuot na tayo ng kabote para hindi tayo mabasa. At yun, patuloy na yung paglalakbay natin papuntang Luna. Sa totoo lang, ayaw nga pabayaran ni nanay yung kinain namin sa kanila. Pero syempre, hindi naman tayo papayag ng ganon dahil namumuhunan din sila. Yun, masasabi ko na napaka-solid ng mga tao dito, mga nakakwentuhan pa namin. Enjoy na enjoy talaga ako bumibisita sa ganitong mga klaseng probinsya. Hindi lang din sa mga tanawin, pati yung mga nakakasalumuhan natin ng mga locals dito. Okay, isang paglalakbay na maulan na naman ito. Okay, let's go. May ginagawang kalsada rito. Yun. Okay daw, go tayo. Ay, may backhoe dito. Mas magiging alalay na yung pagmumotor natin na ginagawa dahil nga umuulan na, basa na rin yung kalsada. So ang resulta, nagiging madulas. Yung mga manok sa gitna ng kalsada, masagasaan natin to. Balita ko, kapag nakasagasa ka ng manok sa probinsya, pati yung itlog pababayaran sa'yo. Sabi nung nag-comment na isa nating follower sa Facebook, natawa ako doon. Kaya parang naalala ko yung comment niya nung nakakita ako ng manok sa gitna ng kalsada. Mas lalong palamig ng palamig. At kung makikita ninyo yung mga puno dito, binabalutan na ng ulap. Dahil nga ang taas-taas na natin. Wow. Ayun yung fog, oh. Bumababa na sa kalsada. Uy, grabe yung puno, ang laki, oh. Ang tataas ng mga puno dito. Itong mga puno na nakikita natin na nagtataasan, yung ambience niya, para ka nasa ibang bansa. Yung mga pelikula na napapanood natin, ganun yung datingan, eh. Iba yung kilabot. Tapos makikita mo yung kalsada na bibihira lang yung makakasalubong mong motorista. Ayan, oh. Napakatataas ng mga puno dito at siyang nagbigay ng mas magandang kapaligiran habang binabaybay natin itong kalsada patungo po sa bayan ng Luna. Yan, kung nakikita nyo sa video natin, meron ditong malaking puno na nasunog. So hindi ko lang alam kung
ano ang pinagmulan nito kung bakit nasunog. Pwedeng siguro sa sobrang init or pwedeng tinamaan ng kidlat. Ano ka po? Oo nga eh. Posible, no? Baka tinamaan to. Ayun, no? Sunog. Ang sarap magmotor dito, kapo, no? Lamig ng pakiramdam natin dito. Oo. Dahil nga ngayon ay mag-alas 6 na ng hapon, ramdam na ramdam namin yung lamig na nanonood po sa ating jacket. Kapo, ang tarik nito. Grabe, napakataas na ito. Parang ito na yata yung pinakamataas na kalsada na akitin natin dito sa ginagawa nating pagbaybay hanggang sa bayan ng Luna. Grabe, ahon si ADB. Ahon! Grabe, taas! Ayun o, yung nasa likod natin. Grabe. Bundok na yan o. Oo. La 38. Ano mo yung kurbada na naka-island tapos sobrang tarik? May iyak yung ADB ko ah. Sobrang solid ng kalsadahan dito. At yan, bumubuhos na naman ang ulan. Binabawi na naman tayo ng ulan. La, nasa bundok pa tayo, Kapo. Oo, ang taas oh. Let's go! Ayun o, may ahon o. May nakikita kong ahon, Kapo. Oo, taas to na. Kaso putol yung kalsada. Kopya. Ay. Ito, medyo delicate tong kalsada na to. Putol pala siya. Saan yung daan yan? Hindi ko rin, baka dito sa gilid pero hindi ko sure. Meron tayong nakasalubong na kotse. Saan dumaan yun? Dito siguro. Sa gilid. Ah, dito nga sa gilid. Kaso, grabe naman yung bato. So hindi pa tapos yung ginagawa nating adventure. Kung kailan malapit na tayo sa bayan ng Luna, ito. Dumadaan kami ni Kapo sa mga bato naman na madulas. Kala ko okay na to eh. Ah. Teka lang daan-daan. May lumok dito oh. Oo. Malalay lang. Taas yung Kapa. Tapos may bato. Teka, putol yung ano. Dito ka sa bandang kaliwa. Hindi, bato yan eh. Bato yan. Putik yan. Kaso, teka lang, distansya ka lang. Distansya ka muna, huwag ka muna galo. Kasi baka dumulas tayo. Sige. Preno lang sa likod ha. Oo. Tarik nito. Putik yan. Wala, dumudulas na ako. Walang, umano ko. Punasan ko lang, may tubig eh. Tandaan ha. Alalay. Alalay lang. Sa likod ng brake mo ha. Oo. Putik yan. Naku, yari tayo dito. O yan ah. Putik yan. Madulas? Oo, madulas ka po. Dandaan ka. Ay, ang problema natin tong ahon. Wala. Ano yan? Graba na madulas? Graba to. Patay tayo dito. Ngayon, putik yan. Wait lang. Wait lang ka po ha. Makapalo yung puwit ng motor ko. Sige, lalay lang ha. Wait lang. Huwag ka muna susunod, baka ano ha. Sige. Hindi ko alam kung... Doon ka na sa ano? Kanan? Ano ba to? Ay, sa kanan ka, sa kanan. Toto? Oo. Baba mo na lang yung paa mo. Sige. Graba to na... Ay, putik, dumudulas ako. Dumudulas. Grabe, iyak. Ang tarik, kapo. Sige. Putik yan. Kanan ka, ay. Woo! Katakot naman to. So, akala natin puro sementado na yung kalsada na dadaanan natin hanggang sa Luna, Apayao. Pero ito, meron tayong dinaan na delikadong daan. Sira yung daan, putol yung tulay. So, dito dumadaan yung mga motorista. Kotse, motor. Yan. Hirap na to. Iyak. Grabe ka po, hirap no? Oh, hirap ang motor. Kawawa yung mga EDB natin dito. Hop. Bigla akong kinabahan doon ah. Bigla akong kinabahan doon. Medyo talagang ano yan, delegates. Kaya kailangan talaga yung mga ganitong adventure, expected na natin yan. So, kailangan na talagang mag-ingat. So, tara. Let's go. Malapit na pong mag-alas 8 ng gabi at narating na po natin ang bayan ng Puntol dito po sa probinsya ng Apayao. Inabot na tayo ng gabi sa ating paglalakbay patungo po sa Luna at mga nasa 15 kilometers na lang ay mararating na po natin ang bayan ng Luna. Alright, pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, narating na din natin
ang bayan ng Luna dito po sa probinsya ng Apayao. Ayun, may nakasulat, malaki, Luna. So ito yung pinaka munisipyo nila dito, Luna Municipal Hall. Dito na tayo maghahanap ng bahay na pwede nating tuluyan, transient house. And then abangan nyo po yung ating susunod na motorcycle adventure. Lilibutin po natin yung mga tourist spot po dito sa bayan ng Luna. Kaya po maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo po sa akin. God bless po sa inyong lahat. At kita-kits po tayo sa ating susunod na motorcycle adventure. Bago tayo magsimula sa ating gagawing pag-explore dito sa bayan ng Luna, Apayao, ay tinikman muna natin ang kanilang pansit kabagan. Ang pansit kabagan ay orihinal na nagmula sa bayan ng Kabagan sa lalawigan ng Isabela, ngunit matitikman din sa ilang probinsya ng Cordillera. Ito ay isang stir-fried noodle dish na gawa sa makapal na Mickey noodles na may mga sahog na ground beef, lechon kawali, lumpiang Shanghai, sunny side up egg, itlog ng pugo at toge. Isa ito sa dapat nyong matikman kapag bibisita kayo sa Luna, Apayao, ang version nila ng pansit kabagan. Yan, mababasa ninyo, mayroong malaking nakasulat dito, Luna. Tapos doon sa mismong pinakalikod, makikita ninyo yung pinaka-municipal hall ng Luna. Dito sa mismong pinakaharap ng municipal hall, makikita ninyo yung rebulto ni General Antonio Luna. Nakasakay siya sa kabayo. Dito kinuha yung pangalan ng bayan na to. Kaya po, Luna, Apayao. So ayon po sa ginagawa nating pagre-research sa Google about sa mga tourist spot po dito sa bayan ng Luna, isa po itong Lusok Cave and Underground sa kilalang tourist destination dito sa bayan ng Luna. So ito po yung destination natin ngayon. So mula po dito sa bayan ng Luna, tingnan natin kung ilang kilometro yung biyahe natin. Lusok Cave. Yun, so bali 8 kilometers away lang. So mga nasa 17 minutes yung biyahe natin. Okay, let's go. Pagasta tayo dito, ang premium 72.70. Medyo mura dito kaysa doon sa Kabugaw. Doon nasa 80 mahigit yung presyo ng premium doon. Premium kuya, full tank. Isa po sa talaga namang hinahangaan natin sa mga probinsya, itong mga diretsong kalsada na napakahaba at ang kagandahan nga po ay nakapwesto mismo sa mga palayan. Talagang mag-e-enjoy kayo ng magmotor sa mga ganitong malalayong probinsya. Yan, welcome Lusok Caves. 3.3 kilometers ahead, okay. So hindi naman po mahirap hanapin yung Lusok Cave dahil marami naman po tayong mga sign or marker na makikita na nagtuturo po ng tamang daan patungo po dun sa Lusok Cave. Okay, nagsisimula na ulit maging kurbada yung kalsada na dinadaanan natin. Yan. Tapos dun sa baba, meron din tayong makikita na isang maliit na ilog. Yan oh. Berdeng berde. Lunti ang kapaligiran. Sa gilid ng kalsada, meron ditong native na baboy oh. Yung kulay itim. Hello. Nakatira siya dun sa mga putik. Yun yung mga locals dito.
nagbibilad naman sila ng palay. Kung doon sa dinaanan natin noong nakaraan, mais yun yung binibilad nila, dito naman palay. Mas malawak yung palayan dito sa bayan ng Luna. Tapos nagingan din sa kanan, no? So ito siguro yung mga pangunahing din produkto dito sa bayan naman ng Luna. Alright, narating na natin ang Lusok Cave. So ito yung pinaka entrance nila. Yan, may nakasulat na welcome to Lusok Cave, open for caving and sightseeing Monday to Sunday. So sa mga pupunta po rito, yan, pwede po yan from Monday to Sunday. So kailangan na natin pumunta doon sa may Tourist Assistance Center para magtanong tayo kung paano makarating doon sa mismong pinaka spot. Okay, so kasama natin ngayon si Ma'am Elizabeth Odaondo. Magtanong tayo sa kanya kung ano yung mga babayaran dito sa Lusok Cave at Underground River. Kung gusto nyong magbangka, sir, 200 per head. Pero kasama na yung cave doon. Kung gusto nyong mag-spelunking, depende po sa category, may easy, moderate at saka hard. 250 yung moderate, saka yung hard, 300. Okay, so narinig na natin lahat ng impormasyon about sa kung magkano babayaran natin kapag tayo ay pupunta sa Lusok Cave and Underground River. So tayo, ang babayaran natin is 200 per head dahil tayo ay pupunta lang doon sa cave, sasakay ng bangka. Okay, let's go. So lahat ng mga turista na bibisita po dito sa Lusok Cave and Underground River, kailangan po nating magsuot ng life vest. So kahit anong package na babayaran nyo dito, kasama na po ito and mandatory for safety. Papunta na tayo dun sa bangka. Ang sabi ng tour guide natin, may ikot natin itong Lusok Cave and Underground River ng mga 20 to 30 minutes. At ngayon, papasok na tayo sa mismong pinaka-entrada nitong kuweba, itong Lusok Cave. Yan o. So talagang yung ganda rito, nakakakilabot kung pagmamasa natin. Yung landscape, tapos yung itsura ng kuweba na papasukin natin. Okay, dito sa mismong pinaka-entrance ng kuweba, matatanaw na natin yung stalactite doon sa mismong pinakataas ng kuweba. And then mamaya, kapag tayo nakapasok na sa Lusok Cave, makikita naman natin yung mga stalagmite na nabuo ng mahabang panahon. At nakapasok na tayo sa loob ng kuweba. Dito ay iba't ibang rock formation ang ating makikita. Mga rock formations na nabuo ng maraming taon. Sa katunayan nga, may mga pangalan at kahawig pala ang mga nahulmang rock formations dito. So dito naman, sabi ng tour guide natin, tinatawag nila itong Buddha. Kung mapapansin nyo yung mga itsura ng bato dito sa loob ng kuweba, talaga namang nakakakilabot dahil milyong taon ang inabot nito bago mabuo yung ganyang kagandang rock formation dito sa loob ng kuweba. Ito naman yung malapit ng mag-abot na stalactite at stalagmite. So kapag nag-abot yan, kuya, so tinatawag na tong column. Yan, sabi ng tour guide natin. So andito na tayo sa bahagi ng kuweba kung saan talagang makapakadilim na at gumagamit na tayo ng ilaw ng ating cellphone para lang makita tayo habang tayo ay nagbablog. At habang palayo tayo ng palayo, padilim ng padilim, at mas maraming mga paniki yung makikita natin dito. Maalingangaw talaga kung naririnig sa audio natin kung gaano sila kaingay. Yan, nagliliparan sila sa mismong pinakataas.
ipapakita ko sa inyo kung gaano kadilim dito sa loob ng kuweba. Alisin ko yung ilaw sa mukha ko. Ganyan kadilim dito sa Lusok Cave. Kaya malaking tulong na may ilaw yung tour guide natin sa yung bangkero. Dahil nakikita natin yung mga rock formation, yung mga paniki. At dalhin nyo din yung cellphone ninyo para makita nyo rin, nakakatulong din yung cellphone natin. So ito yung pinaka dead end ng Lusok Cave. So hanggang dito na lang tayo. At itong bahagi ng Lusok Cave na to, dito daw merong pinakamalalim na tubig na nasa 30 feet kuya, no? Yan, ganun kalalim yung tubig dito. Pagkatapos po nating marating yung pinakadulo nitong Lusok Cave, ito at nakikita na natin yung liwanag. At ito yung kaninang pinasukan natin, yung pinaka-entrada nitong kuweba. Sa layo at haba ng ating biniyahe, masasabi ko na sulit po yung ating pagbisita sa probinsya ng Apayao. Ito pa lang yung kauna-unahan na tourist spot na ating napuntahan dito. Talaga namang ako ay napamangha at hindi ko inaasahan na mayroon palang ganitong kagandang kuweba. Sa mga riders, subscribers and followers natin na patuloy po na sumusuporta at sumusubaybay sa ginagawa nating pag-ikot sa Pilipinas. Kung kayo po ay mapupunta rito sa probinsya ng Apayao, dumaan po kayo at bisitahin din itong Lusok Cave, underground river, at siguradong sulit na sulit ang biyahe nyo. Pagkatapos po nating marating ang Lusok Cave Underground River, ngayon naman po ay pupunta na tayo sa isa rin sa kilalang tourist destination po dito sa probinsya ng Apayao. At ito po yung Dupag Rock Formation. So magbabiyahe po tayo ng 22 minutes, bali 13 kilometers po yung layo mula po rito sa kabayanan ng Luna. Bali ang destination po natin ay sa Barangay Marag, Luna, Apayao. Okay, let's go! Okay, kaliwa tayo dito. This way going to Marag Valley. So doon yung destination natin sa Barangay Marag. Yung papunta sa Barangay Marag, ganoon din, malawak na palayan din yung makikita nyo rito. At yan, nagsisimula na rin maging kurbada yung mga daan. At dito, ayan yung pinaka-sign na welcome Dupag Rock Formation. So bali 12 kilometers pa yung biyahe natin para marating ang Dupag Rock Formation. Nakikita ko sa mapa na dadaan din tayo sa malabitukang manok na kurbada. Ayan o. So exciting to. Opya. Madulas to. Kaya dahan-dahan lang tayo. Okay, ahon. Uphill, downhill din pala yung dadaanan nyo dito papunta ang Dupag Rock Formation sa Barangay Marag. Taas din, oh. Mahabang uphill to, oh. Yun, eto na tayo sa Barangay Marag. Papasok na tayo. Ayan, mababasa ninyo, welcome to Barangay Marag, Luna, Apayao. Okay.
Ang sarap dumaan sa mga ganitong forest road. Ang lamig sa pakiramdam, malilim. Tumarag, Luna, Apayao. Dito tayo sa kaliwa. Tignan nyo yung kalsada rito. Kaya nagkakaroon ng lumot dahil nga po yung mga bukal na tubig ay patuloy na umaagos sa kalsada. Kaya nagiging resulta, nagiging madulas. Look at the view, the scenery. Grabe. Mapapabaw ka na lang talaga sa ganda ng minumotor natin ngayon. Nasa mababang bahagi na tayo ulit. Tingnan nyo naman yung mga kabundukan na nakapalibot, yung makakapal na mga punong kahoy sa mga kabundukan dito. Kompleto Ricardos yung makikita nyo tanawin dito. Napaikot na mga kabundukan, malawak na palayan at magandang kalsada. Ang ganda ng Pilipinas. So dito po sa kalsada na dinadaanan natin, kung saan merong malawak na palayan at mga kabundukan, tanaw na dito yung Dupag Rock Formation. Kung sakali po na hindi tayo aabutan ng malakas na ulan, pwede pa nating makita ito. Tara! Ito na yata yung pinaka tourist information center dito. Magtanong tayo kung paano tayo makakapasok doon. Alright, so pinayagan tayong makaakyat sa Dupag Rock Formation. At ang binayaran natin ay 360 pesos. So kaming dalawa na ni Kapo yun. Sana hindi umulan para mas maging okay yung pagbisita natin dito sa Dupag Rock Formation. Meron tayong kasamahang tour guide. Ayan, si Kuya Marcelo. Dala-dala niya yung helmet na gagamitin natin pag tayo ay nagte-trekking na doon sa Dupag Rock Formation. Yan, off-road gaming tayo. Hanggang dito na lang tayo, Kuya? Sige, parada lang tayo at hanggang dito na lang daw. Sisimula na tayo maglakad. Yun, sa kasamang palad, hindi pa natin pwedeng akyatin yung Dupag habang kami ay nagbabaklas ng mga gamit. Bigla namang lumakas ang buhos ng ulan. Sobrang napakadelikado sa mga ganitong klaseng panahon dahil madulas yung bato. At hindi rin tayo makakapag-shoot ng maayos, hindi tayo makakapagpalipad ng drone. So ganyan talaga. Minsan hindi umaayon sa atin ang panahon. So mayroon namang mga pagkakataon na pwede natin itong balikan. So bukas ng umaga, tutuloy natin yung pag-akyat natin dito sa Dupag Rock Formation. At dahil nga po hindi tayo natuloy sa pag-akyat sa Dupag Rock Formation dahil binuhusan po tayo ng malakas na ulan, ay dito na po tayo nagpalipas ng gabi sa Barangay Hall. At nakakataba po ng puso dahil ang babait po ng mga locals dito. At kinupkup po tayo ni Kapitan Leonila Odifa. Sobrang bait. Pinagluto tayo ng pagkain na masasarap, yung red rice, iba't ibang klaseng pagkain yung pinatingin sa ating kagabi. Take note, ito po lahat ay free lang. So sobrang
Welcome na welcome po tayo dito sa Barangay Marag. Yan, so ngayon itutuloy na natin yung pag-akit natin sa Dupag Rock Formation. Kaya tara, simulan na natin itong adventure na ito. Time check, 8:27 AM. At ang ganda ng umaga dito sa Marag, Luna, Apayao. Makikita natin yung mga kabundukan, nababalutan ng mga ulap. Ang kapal ng taniman ng mais dito sa Barangay Marag. Pero ang sabi ni Kapitan, ang pangunahing produkto nila dito is palay. So lahat ng mga turista na bibisita dito, kailangan po magsusuot tayo ng helmet. At yun, meron naman sila dito, kasama na yun sa babayaran ninyo. Dahil matutulis yung mga bato at meron tayong susuotan ng mga butas. So yung mga butas na yun, sabi niya, minsan daw may mga nalalaglag na maliliit na bato. So para safe tayo, kailangan meron tayong helmet. Okay, tara, akit na tayo. So dahil nga po walang hinto ang pag-ulan dito tuwing hapon sa Barangay Marag, kaya po ang resulta medyo mataas yung ilog na tatawirin natin. So mula dito, yan, tatawid tayo ng ilog hanggang makarating tayo dun sa kabila. At sabi ni Kuya Marcelo, gahita yung lalim ng ilog na tatawirin natin, kaya siguradong basa tayo. So kailangan nating magtanggal ng sapatos, i-save natin yung mga gamit natin sa vlog para hindi siya mabasa at masira. Yan, tumatawid na tayo. Ang lakas ng agos. So, kailangan hindi mo daw kukontrahin yung agos. Kumbaga, yung ginagawa naming paglalakad, pahalang. Yan. So, sa ngayon, gahita na yung tubig na dinadaanan natin. At merong mga bato sa ilalim. Medyo masakit sa paa. Pero minsan kuya, hindi naman ganito kalalim dito, ano? Hanggang baba ng ano. So natsyempohan lang natin na mataas ang tubig ngayon. Okay. Ito na tayo. Yun. Okay, sa wakas nakatawid na tayo sa ilog. Andito na tayo sa lupa ulit. Dahil nakatawid na tayo ng ilog, kailangan na natin ulit magsuot ng sapatos. Dahil yung lalakaran natin dito, maraming makahiya. Matulis, pag natapakan mo, masakit sa paa. At pag umakyat na tayo ng Dupag Rock Formation, matutulis yung mga bato na dadaanan natin. Kaya kailangan nakasapatos tayo. Sabi nung tour guide natin, ipapa-experience daw sa atin yung nganga o yung tinatawag na mama sa Ilocano. Ayan. So Tagalog, nganga. So ito yung nganga, oh. Ayan. Ito, ano tawag ito kuya? Muskada. Muskada. Tapos ito naman yung mismong pinaka buwa. Buwa ko. Ito yata yung ikmo sa Tagalog. So dito sa Apayao, ang tawag dito ay? Gawid. Oh, ito po yung gawid, oh. Tapos ito, kung hindi ako nagkakamali, apog, no? Yan. Apog. So, try natin. At gusto ko din makatikim ng nganga for the very first time. Tapos ako yung magkocontrol na ng templa para, kasi pag epekto niyan medyo mahihilo. Mahilo. Yan, tapos nilalagyan na ng apog. Pero konti-konti lang to kuya kasi medyo kapag medyo maparami to masusunog. Labi. So kailangan pala sa apog ko konti lang, no? Sunog pa na ng labi yan. Ang sabi niya, ito daw yung unang kakainin natin, yung bunga. Tapos itong dahon ng ikmo na may pinatuyong dahon ng muskada at may apog. So tikman na natin. Ang tigas, no? Matigas talaga ito. Kailangan durugin. Durugin talaga kuya. Yan. Pag durug na, Tsaka mo ka. saka ito kakainin.
So yung lasa nung bunga, medyo mapakla. Mapakla siya, no? Tapos pag yan naman kinain mo, medyo mapait lang. Kasi yung moscada talaga yung nagpapapait. So ngayon, ito na yung kakainin ko. Lunukin ko yung Hindi ko ay duduram. dudura. Hindi ko ilunok. Pag kasi linunok mo yan, medyo ma-updi dito sa Sasang Dibdib. HLB. Mapakla na, maanghang na. Kasi yung nagpapahangang dyan kuya, dito ito yung apog. Yung apog. Yung mapait. Dudura ko na. Pasintabi po kasi nakadura po tayo. Sabi nung tour guide natin, hindi pwedeng ilunok yung pinaka dura, ano? Talagang ilalabas mo siya. So sa kauna-unahang pagtikim natin ng nganga, yun nga po, mapait, maanghang. And kakaiba yung mararamdaman mo, parang mag-iinit, no? Ito talaga yung purpose din kayo. Yun, parang nag-iinit yung katawan ko ngayon. Yun, sa wakas, at yung pagka-curious natin about sa bakit nga ba nagnganganga yung mga kapatid natin na mga taga Cordillera. So, yun pala yung dahilan para pampainit. Nakakaramdam ako ng medyo parang pagkahilo. Siyempre, ito yung kauna-unahan na natikman natin, hindi pa tayo sanay. At least ngayon, alam ko na kung ano yung may experience natin pagkatapos nating magganga. Sisimula na tayong umakyat ng paahon. At ngayon, ito yung mga bato o yung limestone na dadaanan nyo. Malumot at basa, madulas. So dahil nga po walang tigil ang buhos ng ulan dito sa Cordillera kapag hapon, so ito yung kondisyon ng ginagawa nating pagte-trekking. Ito po yung mga bato na makikita nyo rito. Andito pa lang tayo sa mismong pinaka baba or pinakabungad ng trekking natin paakyat. Kakaibang tanawin na o mga rock formation ang makikita nyo rito. Ito yung pinaka daan sa gitna ng mga bato. Ang gaganda ng mga itsura ng mga limestone dito na makikita ninyo. So ito po yung daan na dadaanan natin, makipot sa pagitan po ng mga natataasan ng mga limestone dito na tusok-tusok. Ganito kakipot yung dadaanan ninyo, sakto lang yung sapatos ninyo dun sa mismong pinakagitna ng bato. Ang kagandahan, may mga baging dito. Yan, na pwede nyo hawakan. Na nagsisilbing parang lubid para mas mapadali yung pag-akyat ninyo. At ito yung butas na papasukin natin. Yan. Para makatawid tayo dun sa kabila. Yeah. Oh. Yan. Sobrang mahalaga talaga na meron tayong helmet na nakasuot dito. Dahil posible na yung mga butas na ganito, matutulis yung mga limestone, posibleng mauntog tayo. At least kung meron tayong helmet, hindi tayo masasaktan. Yan, kagaya nito, baba. Mag-ingat din po tayo sa mga bato na hawakan natin dahil matalas. Ito yung limestone na mas matutulis at mas pasikip na pasikip yung dadaanan natin. Kung makikita ninyo yung talas ng mga bato. Napakasolid na adventure to. So gustuhan lang natin mapuntahan itong isa sa kilalang tourist spot dito sa Apayao, dito sa bayan ng Luna. Makipakita lang sa inyo ay pupuntahan natin yan. Dumadaan tayo sa mistulang parang mga kastilyo dahil nga napakatutulis ng mga limestone dito. Grabe talaga yung daan. Pasikip. Tapos yung mismong pinakagitna parang buto, parang spinal cord. Oh. Diyan nyo tatapak yung mga sapatos ninyo para makakyat lang.
Nakikita ko na medyo unang nakaka-challenge sa pag-akit dito. Dahil kailangan mong buhatin yung buong katawan mo para lang makapunta sa taas. Yan. Oh. So habang papalapit tayo ng papalapit doon sa mismong pinaka tuktok nitong mga limestone ng Dupag, eh mas marami yung ganito na paakyat na animoy para kang umakit ng bakod. Panandalian muna kaming na mahinga ni Kapo dito. Dahil talagang hindi biro yung akyatin dito. Makakaramdam kayo ng pagod. At ngayon, kisimula na rin tumirik yung araw. Isa pa yun sa nagpapahirap sa pag-akyat natin. Pero konti na lang naman mararating na natin yung pinaka-peak ng Dupag Rock Formation. So ito yung magiging way natin pataas. Okay, tara. Akyat na tayo ulit. Sabi ng tour guide natin, ito yung stage na kung saan talagang ito yung pinakamahirap na akyatin natin. Dahil tinan nyo naman kung gaano kasikip. Vlogger ka nga para. Yan, tapos paakyat doon sa taas. Ilang na minsan. So pagkatapos naman nating akyatin, ito yung pinakamahirap na stage. Ito na yung pinaka-peak kung saan nakikita nyo yung tour guide natin. Yun yung pinakatuktok. So wall climbing na tayo. Hahanap ka talaga ng pagkakapitan mo para lang makakit ka sa mismong pinaka-peak. Woo! Ito na! Waka! Sa wakas! Ito ang Dupag Rock Formation na matatagpuan sa Barangay Marag, Bayan ng Luna, Probinsya ng Apayao. Ang Dupag Rock Formation ay isang kumpol ng tulis-tulis na limestone boulder na 7 hanggang 8 talampakan ng taas na nabuo ng mahabang panahon dahil sa tubig at hangin. Mula sa pinakamataas sa tuktok na tinatawag itong Father Rock, makikita ang isang malawak na tanawin ng mga kalapit na bukid, ilog at lambak. Dahil sa kakaibang topografiya nito, ginawa rin daw itong taguan ng mga locals at rebelde noong mga nakaraang digmaan at pag-aalsang gerilya. Bukod sa natural nitong kagandahan, ang Dupag Rock Formation ay isa ring sikat na spot sa probinsya ng Apayao para sa mga outdoor activity tulad ng rock climbing at hiking. Kung mahilig ka sa kalikasan at naghahanap ka ng pakikipagsapalaran na di malilimutan, dapat mong puntahan ang Dupag Rock Formation ng Luna, Apayao. Pagkatapos ng mga 30 minutes na pag-akyat, ito na, narating na natin sa wakas yung pinaka-peak nitong Dupag Rock Formation. At ito nga po yung tinatawag nila na Father Rock. Yan. Dito sa mismong pinakataas, matatanaw natin yung mga pinaka-tulis nitong Dupag Rock Formation. At yung dinaanan natin na kalsadahan na may magandang tanawin, yung malawak na palayan, tanaw na tanaw dito. At doon kung saan iniwanan natin yung ating motor sa mismong pinaka jump off, nakikita natin dito sa mismong pinaka taas. Masasabi ko na mahirap puntahan o akitin yung pinaka peak nitong Dupag Rock Formation. Pero kapag nagawa mo na yon, ay talagang sulit na sulit naman yung tanawin na makikita mo rito. At alam niyo naman, nanggaling pa tayo sa Bulacan, bumiyahe tayo ng napakalayo. Ito yung pang-7 araw natin na nagmumotor tayo simula nung umalis tayo ng Bulacan at andito na nga tayo sa probinsya ng Apayao. Kaya maraming salamat sa ating tour guide na si Marcelo. Yan.
Makikita nyo yan dito kapag kayo ay nagplano din na pumunta ng Dupag Rock Formation. So hanapin nyo lang si Marcelo at sasamahan niya kayo, gagabayan niya kayo sa pag-akit ninyo rito. Kung gusto nyo ng nakaka-challenge na adventure, kung mahilig kayo sa mga ganito, puntahan nyo rin itong Dupag Rock Formation at siguradong sulit din ang biyahe ninyo.